So, kini-criticize daw si Yorme Isko Moreno ng mga bashers. Kasi bakit daw inalaw, bakit daw nagbigay pa ng support doon sa mga INC na nagrarally sa Liwasang Bonifacio. Bakit daw winelcome pa, bakit ganon. So, ang sagot dyan is meron naman kasi silang permit at saka nakipag-coordinate naman sila sa Manila City LGU para sa maayos nilang protest or rally doon sa Liwasang Bonifacio. So I think wala namang problema doon. Since pati naman yung mga anti-Duterte is napagbigyan din naman na mag-rally, alam ko doon sa Luneta, and napagbigyan din sila doon, nabigyan din sila ng doon ng water, ng portalets, yung mga CR during that time. So everyone is welcome na maghayag ng kanilang saloobin with regards to politics, to politicians, 'di ba? So wala namang problema doon for me as long as they do it in a peaceful manner, yung hindi sila magbababoy ng syudad, 'di ba? Kung hindi sila magkokos ng chaos and gulo, wala namang problema doon. Kumbaga naging fair lang si Yorme sa anyone who wants to make their voice be heard. Kung gusto nilang ipagtanggol to, kung gusto nilang ipaglaban yan, gusto nilang isigawang LGBT rights, kung gusto nilang isigawang laban sa korupsyon, ganyan, sige, pagbibigyan. As long as it's a proper rally, merong permit, nakapag-secure sila ng permission from Manila LGU, wala namang problema doon. Kasi yung mga anti-Duterte, anti-Marcos, napagbigyan naman both sides. And nasuportahan din naman, just in case you didn't know, na nabigyan sila ng water. Pinalinis pa nga yung mga lugar na pinagdausan nila ng rally, di ba? Syudad pa yung nag-ayos nun. So, I think hindi naman dapat ibato kay Yorme yun kasi naging makatao lang naman yung tao. Tsaka kung talagang totoong korupsyon ang nilalabanan ng mga nagrarally na yan, I think tayo rin dapat sumuporta kung talagang lahat tayo anti-corruption. 'Di ba? So, it's just being fair and being human. Hindi natin kailangang magmaliit na mga tao just because they are standing up for what they believe in, for their own rights. 'Di ba? Pero kung alam naman nating mali na, alam nating kabastusan na or talagang gulo lang ang gusto mangyari, talagang hindi dapat i-allow yung mga rally na yan. Pero kung mga prayer rally naman, anti-corruption, 'di ba? Gustong ma-resolve ang problema ng mga manggagawa, mga ganyan. Example lang, 'di ba? So wala namang kaso doon. They should be allowed to let their voice be heard kasi hindi naman lahat sa social media lang natin pwede ipadaan 'di ba? Kailangan makita rin na meron talagang organikong mga tao na talagang naghihimutok na sila, naglalagablab na yung nila, yung damdamin nila with regards to this social and political issues. And hindi pwedeng puro trolls lang ang naririnig natin, 'di ba? Kailangan makita rin natin na ang taong bayan na mismo ang nahihirapan, taong bayan na mismo ang naghihimutok, naghihimagsik laban sa korupsyon. So if a mayor who is actually doing his job properly, who is makatao, who is fair and just, I don't think dapat sa kanya ang sisi. Dapat tingnan natin kung bakit may rally doon in the first place. Bakit yung mga tao meron silang gustong itawid, 'di ba, na mensahe in the first place na kailangan pa nilang ibuhos yung buong nila, puwersa talaga to be heard. So, if they want to be heard, then yung mga taong pinaparinggan nila, yun ang dapat makatanggap ng pangbubulabog na iyan. Hindi yung taong gusto lang na maging fair ang trato sa lahat. Ayun lang, that's my take on this issue. Thanks.